Hello mga Kadunatics! Reminder once again, do not send me a super chat kasi hindi ko yan makukuha. Di monetize yung channel natin at wala tayong ting dito. But I'll continue doing videos anyway for you. Nako, mukhang final na talaga mga Kadunatics na walang kalaban si Romualdez, ang tambaloslos ng Pinas. Bakit? Di ba nalaman natin na wasted ang 150 million dahil nag-imprinta sila ng bagong balota. Ngayon, hindi isinama sa final listing si Nene Bacale. Dinagdag doon si Francis Leo Marcos at iba pa. Pero never na-mention si Nene Bacale sa final listing ng balota. It means walang kalaban si Martin Tambaloslos. Siya lang. Can you imagine? If I'm not mistaken, there were 5 of them na nag-file ng candidacy to withdraw their candidacy. Isa ang naging nuisance candidate. Ngayon, si Nene Bacale disqualified. What the? Is it coincidence? Huh? What do you think? Winalis lahat. Winalis lahat ang kalaban ni Tambaloslos. Grabe. The reason why na hindi sinali si Bacale, non-registered voter daw siya. Nene Bacale, according sa kanyang pamangkin, is already 60 years old and from Leyte. Do you think hindi siya registered voter? Oh no. Basahin natin yung article mga kaibigan. Romualdez now running unopposed. It means wala nang kalaban. After lone rival found unregistered in Tacloban. Loan na lang kasi si Nene Bacale na nasa listing initially disqualified. Kasi nga yung iba nag-withdraw. Nabayaran. May nabayaran. Na-withdraw yung candidacy. Ngayon, may dineclared the nuisance candidate. Can you imagine? Iba talaga ang power. Ay, iba talaga ang power ni Tambaloslos. Okay, let's read the article. Tignan nyo. Masaya. Tignan yung mukha ni Tambaloslos. Oh? Parang yung tawa niya na, I'm alone. Ay, nako. Okay, January. House Speaker Martin Romualdez is now running for re-election as Leyte representative with no legitimate challengers after the Commission on Election found his lone rival to be an unregistered voter of Tacloban. Can you imagine that? Kaya pala ganito yung mukha niya, oh. Ay, nakaka-intense. Hindi mo alam yung gagawin mo, like sobra na. He is acting like a president now and this? Like, come on. 5 sila lahat? Ubos lahat? Siya ang natira. Bakit dineclare the nuisance candidate yung isa? Kasi daw hindi seryoso. What? Ay nako, di mo Martin Romualdez. Okay. Basahin natin yung isang article from Brigada News. Okay? There we go. Mendros said, okay, sino si Mendros? Okay. Si Jose Nick Mendros, COMELEC's head for National Task Force, said aspirant Danilo Chua filed affidavit of withdrawal before the provincial election. Supervisor of Leyte. Oh, nag-file ng withdrawal. Ewan ko ba bakit dito sa balita sa brigada is isa lang yung nag-withdraw. Pero actually, 2 talaga yan. Then, he added that aspirant Minerva Goat, I don't know how to say his family name, Goat, okay, was declared nuisance candidate by the COMELEC and bank while Nene Bacale was disqualified being a non-registered voter of any areas under the 1st District of Leyte.
Can you imagine? Ubos lahat ng mga kalaban ni Tambaloslos. Now, based on election laws, unopposed candidates are not automatic winners, as they need to have one vote to be elected and declared winner in the post they are seeking. Si Martin Romualdez lang, boboto niya lang yung sarili niya, panalo na siya. Grabe, sobra talaga ang pamamalupit ng administrasyon na to. Grabe. Pag-usapan din natin yung mamaya, maybe next video natin, yung si NPA na si Franz Castro and Raul Manuel nagsalita about sa blank page tungkol sa National 2025 budget. Pag-usapan din natin yan sa sunod kasi napaka-interesting. Nag-back up si Raul Manuel at saka si Franz Castro na number one critic yan ni Tatay Digong. Kaya binakapan yung revelation niya na there is a blank page sa pagpirma ni BBM sa national budget. Anyway, pakinggan na lang natin si Atty. Vic Rodriguez. Siya raw po ay disqualified at nalaman lang niya ito kahapon at hindi po siya officially notified ng COMELEC. Bastusan na po ang ginagawa pati ng COMELEC. Hindi binigyan ng notice yung tao na meron palang oposisyon doon sa kanyang pag-transfer ng kanyang distrito. Basic po iyan sa ating saligang batas, yung due process at equal protection of the laws. Naglabas ng pahayag ang COMELEC at sila'y nagsabi, ito ang certified list of candidates. Kasali po si Nene Bacale, kandidato for congresswoman, kalaban ni Martin Romualdez. Hindi po talaga marunong lumaban ng malinis at patas ang ating mga nagpapahirap sa bansa. Tinanggal po nila si Nene Bacale bilang opisyal na kandidato ayon sa COMELEC. Ito po ay violation ng kanyang right to due process and equal protection of the laws. Alright. Diba? Sobra talaga. Hindi marunong lumaban ng patas. Grabe. First ever House Speaker na ganun kalakas yung kapangyarihan. Sino kayang nagbasbas niyan? Si BBM? Or si BBM ang nabasbasan? Sobra na talaga. Kayo mga taga-Leyte, iboboto nyo ba si Martin Tambaloslos? O isulat nyo si Bacale? Pangalan niya. It would not make difference kasi siya pa rin ang mananalo. But I know it will have an impact. Na iba talaga ang gusto ng mga tao. Kita nila, nakita ng COMELEC itong si Garcia na to, na hindi si Romualdez yung gusto nyo. Sulat nyo lang yung pangalan ni Nene Bacale, tapos huwag nyo na iboto si Martin. Pasan nyo para malaman. Ay nako, nakakainis talaga. Bye.